warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kanyang gantimpala at pagpapala ay mapasa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga sumunod sa kanyang yapak. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, tayo po ay lubos na magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa gabay na ito na ipinagkaloob niya sa atin. Bago ko umpisahan yung paksa na aking tatalakayin, sa totoo lang, unexpected po na nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Kasi ako mismo, yung gumawa ng paraan para hindi kami matuloy. Dahil nga doon sa nakikita nating bagyo, sa amin sa bagyo. Bagyo na nga, may bagyo pa. Na tuloy-tuloy yung lakas ng ulan. At makikita mo, lahat ng lagusan, papasok palabas ng bagyo, mayroong mga landslide. Araw-araw may naririnig tayo na nahuhulog na daan. Hanggat sa sinabihan ko yung mga kasama ko na ano sa tingin nyo, mukhang malabo tayong matuloy. Hanggat sa may nagsuggest, alhamdulillah, sumakay na lang tayo ng sasakyan kung delikado ang motor. Kasi ang totoo po, motor talagang ginagamit namin. Kasi da'wa rides nga eh. Rides. So, dahil sasakyan, rides din naman yung sasakyan, pinag-isipan natin ng malalim, gumawa pa rin ako ng mga excuses na hindi matuloy. Ngunit, dahil ang mas'ala, bitawfiq minallahi azza wa jal, ngunit dahil ang usapin, ang lahat ng bagay ay kontrol ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng bagay ay dahil sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, natuloy kami, kaya't nandirito kami ngayon. Para malaman natin na ang pagtitipong ito, na kung saan tayo ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkakatagpo-tagpo, tignan nyo na lang yung zikr. Napakagaan sa dila. Sabihin mo lang, subhanallah, walhamdulillah, yung reward na makukuha, mapupuno niya yung langit, kalangitan at kalupaan. Pero iilan lamang sa mga taong nagdidikro. Kaya magpasalamat tayo ng lubos na pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat dahil sa kanyang pagnanais, masya Allahu kan, anuman ang naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mangyayari, wa ma lam yasha lam yakun wa insya annas. At anuman ang bagay na hindi niya nanaisin, hindi mangyayari kahit gustuin natin ng mga tao. Alhamdulillah, nandito tayo ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kung saan kabilang ito sa pinakamamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala na uri ng pagsamba. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sino pa ba ang makakahigit sa taong nag-aanyaya patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa siya ng mabuting gawain at sinasabi niya na ako ay kabilang sa mga Muslim. Subhanallah. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhyikum. O kayong mga mananampalataya, tugunan nyo ang panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag kayo ay kanyang tinatawag, sapagkat ito ang siyang magbibigay sa inyo ng buhay. Ito yung pagsasaliksik ng kaalaman. Al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyatu. Sintulad nga ng sabi ni Imam Ahmad rahimahullah, anong sabi niya? Ang kaalaman, wala itong katumbas. Walang katumbas ang kaalaman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa tao na naging dalisay ang kanyang hangarin para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magpasalamat tayo sa gabay na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam.
Dahil doon mga kapatid, dudugtungan ko lamang yung sinabi ng khatib natin, ngunit kabaliktaran po yung aking babanggitin. Kanina po, binanggit niya po kanina yung mga asbabus saada, mga bagay na magiging dahilan para makamit ng isang tao ang kaligayahan dito sa mundong ito. Si Ibnul Qayyim rahimahullah, kabilang sa kanyang sinabi, fa'a'azam asbab inshirahus sadr at-tawhid. Fa'ala hasab quwwatihi wa kamalihi yakunu inshirahu sadril mu'min. Sa malapit nitong kahulugan, sinabi ni Ibnul Qayyim, kaya't katotohanan na ang pinakamalaking dahilan ng pagkakaroon ng kapanatagan ng puso ng isang tao, pagkakaroon ng kaligayahan ng isang tao dito sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay, ay ang tauhid. Kung gaano kalakas ang tauhid na ito sa buhay ng isang Muslim, ganun din kalaki yung kaligayahan, kapanatagan na nararamdaman niya sa kanyang puso. Walladhina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? At silang mga nananampalataya na kung saan hindi nila hinaluan ang kanilang iman ng zulm, ng kahit anumang uri ng pagtatambal, katotohanan na mapapas sa kanila ang kapayapaan at sila ay nasa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya palakasin po natin yung tauhid natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Linisin po natin ang ating tauhid. Yung shahadat la ilaha illallah. Palakasin natin yung pagsasabi natin na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng mga bagay na magiging dahilan upang lumakas ito, tulad ng mga binanggit ng khatib natin kanina. At ganun din sa pag-iwas natin sa mga bagay na makakapagpahina nito, na kapag humina ang tauhid ng isang tao sa kanyang puso, sa kanyang buhay, ay magiging mapariwara din ang kanyang buhay. Mawawala sa kanya ang kaligayahan. Mawawala sa kanya ang magandang tunay na pamumuhay dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Si Sa'id al-Khudri, marfu'an, sinabi niya, inna min dha'fil yaqin. Inna min dha'fil yaqin. Katotohanan na kabilang sa mga palatandaan na mahina ang iman ng isang tao, mahina ang tauhid ng isang tao, sabi niya, an turdiyan nas bisakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah fa inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karin. Tatlong mga bagay mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa maikling pagkakataon na ito, unawain natin ang tatlong bagay na ito sapagkat ito yung nakakapagpahina ng ating iman. Sinisira nito ang tauhid ng isang tao. Na dahil sa tatlong bagay na ito, nawawala yung kaligayahan na nararamdaman natin sa mundong ito. Unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maraming mga hadith ang sumusuporta sa bagay na ito na babanggitin natin. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una, an turdiyan nas bisakhatillah. Yung hangarin mo ang pagkalugod ng mga tao kapalit ng galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin nito? Lumalapit ka sa kanila sa pamamagitan ng mga bagay na ikagagalit sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, dahil sa takot mo na baka hindi dumating sa iyo ang biyaya na ibinibigay sa iyo ng isang taong may kakayahan na nagbibigay sa iyo ng biyaya, pinupuri mo siya ng paraan ng pagpupuri na ikinagagalit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagagawa mong siraan yung mga tao na kanyang katunggali, makuha mo lang yung kanyang loob.
at para maging malapit ka sa Kanya. Nagagawa mong gawing halal yung ipinagbabawal sa Islam. Kung halimbawa ikaw may kaalaman sa Islam, para hindi maputol yung biyaya na ipinagkakaloob niya sa'yo, sinasabi mo na ang mga bagay na ito ay pwede. For example, bid'ah. Maulidun Nabi, pagsa-celebrate ng kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil alam mo na kapag naging against ka doon sa pinuno na yon, siguradong puputulin niya yung sahod o biyayang dumarating sa'yo, nagagawa mong gawing halal ang pagse-celebrate ng kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Isa yan sa mga palatandaan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na ang iman mo ay mahina, na kung saan nagagawa mong hangarin ang pagkalugod ng kahit sinuman kapalit ng galit sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, an tahmadahum ala rizqillah. At purihin mo sila dahil doon sa bagay o biyaya na ipinagkakaloob sa iyo ni Allah. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, nakakalimutan mo na ang totoong pinanggalingan ng biyaya ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagiging paniniwala mo, yung biyaya yun ay galing doon sa taong yun na nagbigay sa iyo. Hindi naman masama na pasalamatan natin kung sino man ang nagbigay sa iyo ng anumang uri ng biyaya ni Allah. Tulad ng sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Hindi pinapasalamatan si Allah nung tao na hindi marunong magpasalamat sa mga taong gumagawa sa kanya ng kabutihan. Wa qulu lin-nasi husna, at magsabi kayo ng mabuting pananalita sa mga taong gumagawa sa iyo ng mga kabutihan. At sabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ilaykum ma'rufan, sino man ang gumawa sa inyo ng kabutihan, fakafi'u, suklian nyo ito. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, kung wala kayong maisukli doon sa kabutihan na ginawa ng taong yun sa iyo, fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhum. Ipagduan niyo siya. Ipagduan niyo siya na magkaroon ng baraka ang kanyang kayamanan, baraka ang kanyang buhay, upang sa gayon makita niyo na pinasalamatan niyo yung taong yun. Hindi masama na pasalamatan mo ang tao na yun. Ngunit ano ang masama, kapatid, sa pananampalatayang Islam? Yung pagpapasalamat mo sa taong yun na kung saan nagiging dahilan na nakakalimutan mo na ang tunay na pinanggalingan ng biyaya na yon ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang taong ito na nagbigay sa iyo, ginawa lamang siyang tulay ni Allah subhanahu wa ta'ala para umabot sa iyo yung biyaya. Kabilang sila sa mga asbab. Pero ang tunay na nagbigay sa iyo ng biyaya nito ay ang musabbibul asbab, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung sa malapit nitong kahulugan, siya yung nagbibigay sa inyo ng biyaya. Walladhi yarzuqukum, siya yung nagbibigay sa inyo ng biyaya. Sa kanya talaga ito nanggagaling at hindi sa kung sino man. Naging mga tulay lang sila, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ngunit hindi talaga sila yung pinagmulan ng mga biyayang ito. Kaya wag natin ding ipagmalaki. Kung tayo man yung ginawang tulay ni Allah subhanahu wa ta'ala para umabot sa mga tao yung biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, wag mong ipagmalaki na dahil ito sa talino mo, dahil ikaw ay magaling, kaya sila ngayon inaabutan ng mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Alam nila na ang mga biyayang ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit pinapasanungalingan nila ito. Sa paanong paraan? Iniisip nila na ang biyayang ito ay galing sa mga tao. Iniisip nila na ang biyayang ito ay dahil sa kanilang busay, dahil sa kanilang talino. Hindi, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang lahat ng bagay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay nasa kamay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kontrol niya ang lahat ng bagay. At siya ang totoong pinanggalingan ng anumang biyaya
na dumarating sa iyo, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat mong paniwalaan na pinagmumulan ng anumang biyaya na dumarating sa buhay mo, kapatid, sa pananampalatayang Islam. At bilang panghuli, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi natin ito patatagalin sapagkat meron pa tayong huli na magbibigay sa atin ng paalala, ay yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an tadhummahum ala ma lam yu'tik Allah ma aktsarun nas. Subhanallah, napakarami ng mga ganitong tao na naway linisin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pananampalataya, na kung saan isinisisi natin sa mga tao ang anumang biyaya na hindi dumarating sa atin o ipinagkakait sa atin. Nangyayari ito sa mga tao. Makikita mo na sobra yung galit niya sa kapatid niyang Muslim. Halos dumarating yung pagkakataon na nagagawa na niyang magmura. Nagagawa na niyang manakit sa tao na yun, na sinisisi niya dahil ang kanyang sinasabi, dahil sa taong ito naputol ang biyaya sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinisisa niya yung mga tao na nasa paligid niya, na dahil sa kanila nawala sa akin ang posisyon na ito. Dahil sa kanila hindi ako naging ganito. Dahil sa kanila naipagkait sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na ito. Nakalimutan niya, kapatid, sa pananampalatayang Islam, na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng biyaya. Siya po ang nagbibigay ng sustento, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang dahilan kung bakit niya ito nagagawa, nasasabi, sinisisi yung mga tao sa anumang biyaya na hindi dumarating sa kanya, especially sa buhay ng mag-asawa, di ba? Kuminsan, dahil sa sobrang pagiging mahina ng iman natin, sinisisi natin yung kasama natin. Kung hindi ikaw yung napangasawa ko, siguro hindi ganito yung buhay ko. Kung si fulana yung napangasawa ko, baka ang sarap ng buhay ko ngayon dito. Kapatid, sino ba ang nagtakda ng buhay mo? Bago ka pa man likhain, 50,000 years bago pa man likhain ni Allah ang kalangitan at kalupaan, nahati-hati na ang biyaya ng bawat isa. Nakasulat na kung sino ang magiging partner mo sa buhay. Nakasulat na kung ano ang magiging antas o posisyon mo dito sa mundong ito. Kaya wala kang dapat sisihin. Dapat makontento ka sa anumang pagsubok o kung saan ka lugar na inilagay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung alam mo lang kung ano yung bagay na isinulat sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi yun at yun pa rin ang pipiliin mo. Kung bubuklasan lang sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano yung itinakda niya para sa iyo, yun at yun pa rin ang pipiliin mo. Mas gugustuhin mo na kung ano yung sitwasyon mo ngayon, yun yung mas nanaisin mo, kaysa sa maaring maging mas masahol pa pala nang hindi mo inaakala. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag po nating ugaliin na anumang kapalpakan o kamalasan na nakikita natin sa buhay natin, isisi natin sa kahit sino man. Kung mayroong nag-distribute ng magandang biyaya, maraming biyaya, huwag mong sabihin, napaka-unfair naman yung Ustad. O kaya, grabe naman yung pinagkalooban ng mayaman na yun. Yung mayaman na yun, ang dami-dami pwedeng pagbigyan. Yun pa yung mga taong yun talaga na nabigyan niya. Allahu Akbar. Magpasalamat ka, kapatid, dahil meron kang kapatid na Muslim na nagbabahagi ng kayamanan niya. Mas masahol kung wala. Kung hindi man sa'yo dumating ang biyayang yun, tandaan mo, ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ittaqullah, o kayong mga tao, matakot kayo kay Allah, wa ajmilu fit talab, pagbutihin nyo ang paghahanap buhay, paghahanap ng biyaya ni Allah. At alamin ninyo na hindi mamamatay ang isang tao hanggat sa hindi niya makumpleto, makuha ng buo ang biyaya na itinakda para sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in abta'a dhalik. Madelayed man ito, kapatid. Yung pinapangarap mo na bagay na yan, o anuman na nais mong makuha sa mundong ito, makukuha at makukuha mo yan kung yan ay nakatakda sa iyo. Kailangan mo nang magtiis. Madelayed pa yan, sabihin na natin. Madelayed pa yan. Pero tandaan mo, alam ni Allah kung ano yung makakabuti para sa iyo.
Alam ni Allah na baka kung naging maaga mo na nakuha yun, baka na yun pa ang naging mitya ng buhay mo. Yun pa ang nagilang dahilan para maligaw ka dito sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Hindi mo man ito nakuha sa mundong ito, wallahi, thumma wallahi, makukuha mo ito sa kabilang buhay at mas higit pa. Mas higit pa yung gantimpala, yung kagandahan ng buhay na makakamit natin sa kabilang buhay. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ajmilu fit talab, idaan nyo sa halal ang paghahanap buhay. Huwag ninyong madalin. Magtiis ka. Maging patas ka sa paghahanap buhay. Kunin nyo kung ano yung halal at iwanan nyo kung ano ang haram. Doon nga, sabi natin, wallahi, ang tao hindi mamamatay hanggat sa hindi niya makuha ang biyaya na itinakda sa kanya ni Allah. فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيص. Anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yung biyaya, hindi yan mahahatak ng sobrang pagsisikap mo o pagnanais mo na makukuha mo. وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَّةُ كَارٍ. At hindi yan mapipigilan ng pagkamuhi ng kahit sino mang tao na namumuhi na hindi sana dumating sa iyo ang biyayang yan. Kaya tanggalin natin ang inggit sa ating mga puso, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pag nakita mo yung kapatid mong Muslim na mas nakakaangat sa iyo, ano ang sunnah? Siraan mo? Mainggit ka sa kanya? Pigilan mo yung biyaya na yun? Wala, hindi mo mapipigilan yan. Ang sunnah na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pag nakita mo yung kaibigan mo, meron ng bagong napakagandang sasakyan, nakamotor na yan ng maganda, ikaw hanggang bisikleta ka pa rin, huwag mong siraan. Huwag mong ipagduan na sana madisgrasya yung taong yan, sobrang yabang. Hindi. Ang sunnah na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, humingi ako ng kabutihan o biyaya na nagmumula sa iyo. Allahumma inni as'aluka min fadli. Sa tuwing nakakakita ka ng kapatid mo na nabibiyayaan, yan ang ipagdua mo, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dahil doon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nawawala yung hidwaan sa atin, sa pagitan nating mga Muslim. Nawawala yung away, nawawala yung inggit na siyang dahilan ng pagkawasak ng ating mga grupo. At dahil doon, mga kapatid, sa pananampalatayang, naging ikhlas tayo sa pamumuhay natin dito sa mundong ito. Napakahalaga po na maging mukhlis ang isang tao, sapagkat yan ang magiging baon natin sa kabilang buhay. Yan ang magiging baon natin. Maging ikhlas. Lahat ng pagsamba at ginagawa mo, dapat yan ay maging para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, lumawak yung mga bagay na gusto kong sabihin. Ngunit dahil parang may nagsignal na sumusobra ka na ata, Ustad, medyo bigyan mo naman ng limit. Kasi nauubusan na ako ng oras. Okay, so alhamdulillah. So yun lamang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. 3 bagay, mga kapatid, iwasan natin. Unang-una, huwag nating hingin yung pagkalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalugod ng mga tao, na ang kapalit nito ay yung pagkamuhi sa atin ni Allah. Sabihin mo ang katotohanan para lamang kay Allah. Pangalawa, huwag mong purihin yung tao na kung saan nakakalimutan mo na ang totoong nagbibigay ng biyaya ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi masamang magpasalamat. Pangatlo, which is ito yung isa sa pinaka-importante na siyang nagiging dahilan ng away sa pagitan nating mga Muslim, ay yung sisihin mo ang isang tao dahil lamang sa biyaya na hindi dumating sa'yo. Tandaan mo, ang biyaya ni Allah ay nakatakda na yan. Ang bawat isa sa inyo, وَقَدْ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ. Anong sabi ni Allah? Ang bawat sa inyo ay itinakda ni Allah na mas nakakahigit sa kanyang kapatid pagdating sa biyaya. Kaya makontento tayo kung ano man ang biyaya na meron tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ikhlas tayo sa pamumuhay natin dito sa mundong ito. Ang mundong ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, iiwanan natin yan. Ang tunay na tirahan natin ay ang kabilang buhay. Iyan po ang paghandaan natin. Iyan po ang bagay na dapat paramihin natin, yung mga mabubuting gawain, upang tayo po ay magkaroon ng mabuting tahanan sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang tunay na tagumpay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay yung tao na namatay, na nakamit niya ang awa at paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, wa ila huna nagtafi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.